Bago na si Vivo and meron na naman silang bago and hindi na sila nagpapabibo. This is the Vivo Y11V. Akala ko talaga hindi ko siya sulit na bili. Pero guys, sa halagang 6,000 pesos with voucher, eto ay meron ng 6,500 mAh of battery with 44 watts of fast charging, 128 GB of storage, merong SGS 5-star drop resistance, matibay. Perfect pang outdoor na display with the 1,200 nits of peak brightness, 50MP camera na hindi ka na mapapahiya. Ano pa bang meron dito sa phone na to? And nasabi kong medyo sulit na siya. Well, pag-usapan natin dahil nga magkakaroon na full review. Kaya naman kung ikaw ay nagbabalak na maghanap na isang budget phone na tatagal dahil nga matibay, maganda na rin gamitin pang daily, well, I think this might interest you. Kaya naman, simulan natin ang full review in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JTeen TV. By the way, meron tayong 5 phone giveaway this June and kasali na etong si Vivo Y11T. So to join, just subscribe and also comment down below. Malulupit na to guys. Sayang naman. Ngayon, eto naman yung makukuha mo kapag bumili ka ng Vivo Y11D. Mga basic lang. Unang-una, syempre, yung cellphone. Alam nga naman, walang ganito. Tama kayo. Pangalawa, yung mga paperworks. Kailangan mo to. Pero, ako, di ko na binabasa yan. Pangatlo naman, yung kanyang clear na jelly case. Maganda to, pero sa una lang. Parang yung ex mo. Naninilaw. Kulang sa dugo. Diba? Naninilaw. Jaundice. Check nga natin. Jaundice. Meaning liver damage. Kaya naman kung ayaw nyo magka-jaundice, mag-liver lover boy kayo. It's liver lover, boys. After naman yan, meron tayong USB A to Type-C na cable and 44 watts fast charging brick. So far, okay na okay ako dito sa dalawang to. Kasi with this one, napakabilis lang i-charge netong Vivo Y11D. And I'm not even joking guys. Mabilis to. So thank you na lang kay Vivo dahil nga kompleto pa rin tayo and wala tayong kailangan pang bilhin. Except na lang, tempered glass. Next time Vivo, lagyan mo ng tempered glass. Siguro mai-in love yung mga nag-a-unbox. Meron pa pala akong nakalimutan dito guys, and this is a SIM ejector pin. Without this one, hindi mo matitira yung SIM tray niya dito. And hindi ka makakalagay ng SIM. So, kailangan mo talaga to. Now, just look at that. Eto na nga si Vivo Y11 sa color na Midnight Blue. Meron pa tayo isang option, which is yung Sunrise Gold. Kung lalaki ka, eto yung piliin mo. Kung babae ka naman, I think you would prefer the Sunrise Gold. For me, napaka-decent na ng looks niya, especially at this price point. The good thing about this phone is pagdating sa kanyang pagkaka-built. Dahil nga, meron siyang plastic back, plastic frame, and glass front. Pero matibay. Nakapasa na kasi to sa SGS 5-star drop resistance certification, and yung nakakapasa sa mga ganang test guys is yung mga cellphone na matibay talaga. Yung tipong maaasahan kahit na mahilig mag-tantrum yung anak mo, or mainitin talaga yung ulo mo, or natalo ka sa scatter, and marami pang iba. At the end of the day, meron kang cellphone na gumagana and hindi pa nasisira. Sinabi kong hindi pa nasisira dahil nga kapag ginawa mo to daily, masisira to. Tapos I would say na up to 1.5 meters lang to guys. Hindi mo to dapat i-drop ng matataas. Like nasa second floor ka, itatapon mo to. Tapos mag-expect ka na mabubuhay pa rin. Hindi na pwede yon. Siguro with the case, pwede pa. Pero kapag siya lang, medyo mahirap imaginein. But yes, with its look, tapos with its tibay, hindi mo ina-expect to. Kapag sa ibang brand siguro to guys, baka masira ka agad. No. Ngayon, if you would take a look dito sa kanyang likod, nakalagay ang kanyang napaka-bright na flashlight. Yes, medyo weird sabihin to guys, pero si Vivo kasi, nagpo-focus siya sa mga bagay na binabaliwala lang ng iba. Sabi siguro ni Vivo, uy, mahina yung mga flashlight nila. Parang ganito lang. Palakasin nga natin. Oh, diba? Super bright ng kanyang flashlight guys. Napaka-weird lang sabihin dito sa video. Nag-review ng flashlight ng smartphone. But yes, marami siguro yung magsasabi na flash din tong sa ibaba ng kanyang flashlight. But as of now guys, no, wala po tong real use. But it's just a design. Dahil nga yung mga big brothers ng Vivo guys, meron siyang another flash dito na maganda. And for this specific unit, wala po siyang ganun. Sa kanyang cameras naman, this has 50MP na dual camera. Yung pangalawang camera dito guys is just an auxiliary lens. Hindi po to ultra wide, hindi po to zoom. So kapag nag-expect ka ng ganon, huwag ka na ma-expect.
Ganun lang kadali. Tapos, when it comes to the buttons and ports naman, dito sa may baba nakalagay yung kanyang microphone, Type-C port, and 3.5mm port. Yes, meron ka pa rin lalagyan ng wired earphones dito. Sa right side naman nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang fingerprint scanner / power button. Dito naman sa left side nakalagay yung kanyang SIM card tray, which is nagsusupport ng 2 SIM card plus 1 SD card. And lastly, dito sa top nakalagay yung kanyang single firing speaker, which is umaabot na ng 200% volume. So dito naman guys, huwag kang mag-expect na maganda or solid yung speaker nitong phone na to. Since this is an entry-level phone, mag-expect ka lang na malakas siya, pero hindi ganun ka well-rounded. Like pagdating sa bass, medyo kulang, and pagdating sa clarity, medyo kulang din. Pero at least malakas, kahit na single firing speaker lang. Nice. So far, pagdating dito sa kanyang build quality, maraming magsasabi dyan ng mga Vivo fans na, Kuya Jay, yung Vivo ko, 6 years na, matibay pa rin. Yes, ganun yung mga kadalasang experiences ng mga tao. I'm pretty confident na matibay talaga itong phone to when it comes to its build quality. Kasi nga, Vivo. Now, let's talk about the display of this phone. Eto guys, merong 6.74-inch IPS LCD display with 720p HD+ resolution, 120Hz refresh rate, and up to 1,200 nits of peak brightness. Medyo kinakapos ako dito, ang dami. Pero ano ba yun? Maganda ba talaga yun? Well, kung makikita nyo naman, napaka-bright dito sa studio and napaka-bright pa rin tingnan nitong phone na to. It's because of its high brightness. 1,200 nits, perfect na to para sa mga outdoor user natin dyan. Katulad na lamang ng mga riders natin na kapag naiinitan, medyo nahihirapan talaga sila makita yung display ng smartphones nila. And yung ending nun, baka magkamali kayo ng nabasa kasi sobrang dilim ng display. Mapupunta kayo sa ibang location tapos mali yung pagkaka-deliver, di ba? Sunod-sunod talaga yung problema kapag madilim yung display nyo. And with this one, maiiwasan nyo na yan. Bright talaga siya guys, no joke. Hindi ito nag-e-exage pero most of the phones at this price point ay nasa 700 to 800 nits lang yung brightness. Kaya naman, lamang na lamang si Vivo dito. Parang 50% ata na mas bright siya compared sa mga other phones. Kaya naman, brightness-wise, this is one of the top phones na pwede kong i-recommend. Ngayon, when it comes to the smoothness naman ng kanyang display with the 120Hz refresh rate, perfect na to when it comes to scrolling social medias like Facebook, TikTok, YouTube, and marami pang iba. Even sa inyong mga homepage lang, mabilis to guys. Now, the only thing siguro na marereklamo ng iba dito is meron pa rin po siyang teardrop notch. But I wouldn't say na malaking problema to dahil nga kung makikita nyo naman yung kanyang mga bezels dito sa kanyang top and sides, napakaliit lang talaga. Minimal bezels lang to guys. To be honest with you, baka mas manipis pa nga to sa mga other phones at this price point na merong punch hole display. So, hindi talaga siya ganun ka big deal, especially dahil nga entry level to. Pero yun na nga, siguro dito lang sa may bottom part, medyo mas makapal yung kanyang bezels. Hindi talaga siya pantay-pantay. But so far, when it comes to watching movies, videos using this phone, okay na siya dahil nga again, bright. And kung matutulog ka naman, kailangan mong babaan yung brightness niya. It can go as low as this one. O, diba? Parang hindi mo na makita. Wow. Meron ditong nakalagay dito na eye protection. Kapag in-enable mo yan, medyo didilaw yung inyong display. And with that one, hindi na masisira yung inyong mga mata. So far, nag-enjoy naman ako dito sa display ng phone na to. Kaya naman kung display yung hanap mo at this price point, mararecommend ko na etong si Vivo Y11D just because of its brightness. Legit yun. Big deal yung brightness, especially at this price point. Medyo mas madilim talaga yung display ng iba guys. And mapapansin mo yun kaagad. Now, let's talk about the performance of this phone. Dito guys, huwag ka masyadong mag-expect. Pagdating sa new chipset, eto ay merong Unisoc T7225 with octa-core CPU and Mali G57 MP1 naman pagdating sa GPU. Tinest ko to sa Antutu benchmark and sa version 11, eto ay nakakuha ng 361,000. Hindi ganun kaliit pero hindi rin ganun kalaki. It has a 4GB of RAM that is expandable up to 8GB and 128GB of storage or 256GB. Para sa akin guys, kung gusto mo makasulit, bumili ka na lang ng 128GB. Tapos kung kailangan mo pa ng more storage in the future, meron ka namang lalagyan ng SD card. Yung reasoning ko doon is that yung 256GB medyo mahal na. Ngayon, kung hindi ka gamer, pamilyado ka na, busy ka sa ibang mga bagay, and kailangan mo lang ng isang smartphone na pwedeng pang TikTok, pang Facebook, pang YouTube, pang text tawag, mga ganun, or even answering emails and things like that, okay na po to. Magagawa mo na yan nang walang mga issues. One thing to note though is that kung ikaw yung taong palaging nagmamadali, gusto na napakabilis when it comes to opening apps and games, hindi mo po yan makukuha using this device. Dahil nga pagdating sa kanyang storage type,
type, meron po tong eMMC 5.1. So, hindi pa rin po siya UFS. Kaya naman, pagdating sa pag-open ng apps and games, medyo maglo-loading pa siya ng konti. In short, again, hindi siya ganun kabilis. Ngayon, tinest ko naman to sa iba't ibang mga games. Yung mga sikat dito. And hindi masyadong mabigat. Hindi naman pwedeng maglaro ako dito ng Genshin Impact, diba? It's not possible. Hindi lang dahil nga mura to, pero hindi talaga kakayanin ng processor niya. Kaya, Mobile Legends, Hawk, and Call of Duty yung tinest ko dito. And kung makikita nyo naman sa Mobile Legends, eto ay merong up to Ultra Graphics with higher refresh rate. And with that settings, medyo mahihirapan na siya. Kaya naman, kung gusto nyo ng mas smooth, mas stable na gameplay, babaan nyo na lang ng konti yung graphics niya. Kapag binabaan nyo to guys, I think mag-e-enjoy na kayo casually dito sa Mobile Legends. Pero, I will tell you na do not expect too much, especially na again, hindi ganun kalakas yung processor niya. Dito naman sa Honor of Kings, masaset mo na rin to ng up to Ultra Graphics with high frame rate. And ganun pa rin yung masabi ko sa Mobile Legends. Although, hindi siya masyadong umiinit, hindi mo naman masyadong ma-enjoy yung game dahil nga paminsan-minsan magkakaroon ka ng mga lags or konting frame drops. Pero, I guess not to the point na magka-crash yung phone tapos hindi ka na makakapaglaro. Again, makakapaglaro ka ng Honor of Kings and Mobile Legends pero casually lang. Hindi talaga pang competitive. Ngayon, sa Call of Duty naman, dito ay medyo surprising dahil nga meron pa siyang available na medium graphics with max frame rate. Yes, max frame rate guys. And tinest ko siya dito. And kung makikita nyo naman, merong times na smooth talaga siya. And meron namang times na medyo nade-delay yung aking mga touch dito. So, again, gaming-wise, overall, dito sa phone na to, hindi ko siya recommended para sa mga competitive gamer na yung hanap talaga is pang gaming. Masabi ko talaga na eto guys ay para sa mga taong hindi gamers na gusto lang na isang smartphone na reliable, pang daily task, and okay na sa isang smartphone na hindi masyadong kabilisan pero maaasahan pa rin naman. What I think is eto yung isang weakness nitong phone na to pagdating sa kanyang performance. Pero pagdating sa other things, especially yung susunod, medyo magdadalawang isip ka na talaga. And this is because of its battery. Dahil nga eto guys ay merong 6,500 mAh of battery with 44 watts of fast charging. Nasabi ko na yun kanina. Pero when it comes to the experience, I think pwede kong umabot dito ng up to 3 days kapag wifi ka lang. Like legit, makuna talaga yung kanyang Blue Bolt battery. Pagdating sa kanyang charging naman, na-test ko to from 0 to 100% and umabot ako ng around 1 hour and 25 minutes. So, mabilis na talaga yon, especially for a big battery like this. And isa pang maganda dito guys is that meron na siyang bypass charging. Yes, usong-uso na to ngayon. Mga budget phone na merong bypass charging. So, with this one, you can use your phone while charging and hindi ka na mag-worry dahil nga hindi masisira yung mga battery nyo. Big deal to, especially for a budget phone. And again, andito na yan kay Vivo Y11D. So, battery-wise, eto talaga yung isa sa mga strength na tong phone na to. Dahil nga sabi ni Vivo guys, meron na tong 5 years na battery lifespan. So, for sure, yung battery mo, even after 5 years, 80% pa rin yung mare-retain. Yun yung sabi nila. And sa mga Vivo users out there na meron ng mga napaka-old na Vivo, mag-comment nga kayo kung maganda pa rin yung battery nyo. Dahil nga syempre, hindi naman natin matitest yun. Alam nga naman, gagamitin ko to ng 5 years para lang dun. But yes, battery and charging wise, panalong panalo, etong phone na to. Nagustuhan ko talaga siya pagdating dito. Now, let's talk about the camera of this phone. So, eto guys, ay merong 50MP main camera with 0.2MP auxiliary lens dito sa kanyang likod and 5MP selfie camera naman pagdating dito sa kanyang harapan. Ngayon, kapag sinabing 50MP, medyo big deal na yon. And sasabihin natin na makakakuha na siya ng magagandang photos. Pero this is the reality. Kung makikita nyo dito guys, nakakakuha naman ako ng magagandang photos using its main camera. Pero kapag merong napaka-bright na background o di ka naman extreme yung lighting condition ng background ninyo, medyo na-blown out po siya or nagiging overexposed. Although yung subject is just okay, pero I would say na this is the effect of having a Unisoc T7225 na processor. Dahil nga, hindi siya masyadong magaling when it comes to the image processing. So, a lot of the other entry-level phones at this price point, gumagamit talaga ng image processing. And with this phone, medyo nagkulang siya dun. So, even though malaki yung sensor niya, hindi siya masyadong maganda pagdating sa mga setup na ganun. Kapag tama lahat ng lighting, maganda yung pagkaka-angle, yes, you can get a decent photo result using this phone. Pero most of the time, makakakuha ka ng overexposed o di kaya naman overly saturated na type of photos. Dahil nga, kung makikita nyo dito guys sa aking mga muka, medyo naninilaw or hindi na siya masyadong natural tingnan. In short, pagdating sa kanyang color reproduction, hindi siya ganun ka-accurate. So for me, in 2025,
2026 ay hindi na talaga labanan ng palakihan ng megapixels. But instead, it's more on the image processing. So kung maganda yung processor, mas maganda rin yung magiging result ng inyong camera. Gets nyo ba yun? And with this one, dahil nga hindi ganun kaganda yung kanyang processor, pagdating sa kanyang camera guys, hindi rin ganun kalupit yung kanyang result. So decent lang talaga siya. Now, sabihin natin na ikaw ay camera person, I would say na mag-invest ka pa sa mga mas mahal pa na Vivo. Dahil nga guys, entry level lang naman to ng Vivo. Malupit sila sa camera, pero sa mga mas mamahal na. Like yung mid-range or kung afford, flagship. Why not, diba? Ngayon, with that aside, pag-usapan naman natin yung kanyang video quality. So eto guys, ay makakakuha ng 1080p at 30fps. Both main camera and selfie camera. And ngayon, try natin. This is the main camera of the Vivo Y11D. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Pwede na ba pang vlog? Comment down below. Now, try naman natin yung kanya selfie. So, eto naman guys, yung selfie video ng Vivo Y11D. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, unfortunately, lahat ng comment ko sa kanyang photo quality ay mag-a-apply din dito sa kanyang video quality. It needs improvement. And kung tututukan to ng Vivo guys, I would say na yung 50MP nito is maganda talaga sana. Syempre, dahil nga entry level to, dapat tayong mag-expect ng pang entry level lang din na result. And yun yung nakita natin dito kay Vivo Y11D when it comes to its camera. Specs wise, okay na talaga. Pero in reality, di masyado. Overall, recommended ko ba eto si Vivo Y11D? Well, ganito yon. Kapag nakuha mo siya sa presyong around 5,000 plus, like yung nakuha ko, mga 5,800 para sa kanyang variant na 4128, I think okay na siya kung ang hanap mo ay isang quality na smartphone na matibay, pwedeng mabasa ng ulan, malaki yung battery kaya naman matagal malobat, mabilis din ma-charge with the 44 watts, tapos bright na display na perfect pang outdoor, okay na to para sa inyo. Pero kapag kayo ay isang gamer talaga or intense pagdating sa inyong mga photography or videography na ginagawa, dun ko na masasabi na maghanap kayo ng mid-range to flagship level dahil nga entry level to guys. Pagdating sa performance niya, wala naman akong masabi dahil nga gaming wise, makakapaglaro ka naman casually, pero again, not for competitive. Sa kanyang camera naman, makaka-picture ka pa rin ng maganda, pero kailangan mo mag-adjust since again, pagdating sa kanyang image processing, medyo nagkulang talaga siya. Pero yun lang naman, pagdating sa iba't ibang parte, okay na to. And kung SRP naman na around 7,000 to 8,000 pesos, mahirap siyang i-recommend. But using the YouTube voucher na makukuha mo kapag nag-click ka sa ilalagay ko na link down below, I think okay na rin etong si Vivo Y11T. Para sa mga nanay-tatay natin dyan, na gusto lang na isang smartphone na matibay, tatagal, tapos matagal malobat, and mabilis ma-charge. O diba? Perfect na yon para sa mga taong ganun. So I think that's pretty much it for this video. If na nag-enjoy kayo, again, meron tayong 5 phone giveaway this June. So para maka-join, mag-subscribe lang and comment down below. That's it, I'm JP and this is GDing TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.